Inaresto na ng mga otoridad sa Jordan ang minor de edad na suspect sa pagpatay sa isang Pinay caregiver doon. Ang OFW natagpo ang patay sa loob ng aparador sa basement ng kanyang pinagtatrabahuhan. Ang pamilya ng biktima nananawagan sa gobyernong maiuwi agad ang labi ng kanilang kaanak. Yan ang unang balita ni CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Wala siyang puso sa ginawa sa ate ko, and kung bibitayin siya is parang hindi pa sapat yung isang bitay, 5 bitay pa. Mangiyak-ngiyak si Veronica Santos nang maglabas ng galit kaugnay ng pagpatay sa kanyang kapatid na si Mary Grace Santos sa Jordan. Mahigit 8 taon ng caregiver si Mary Grace doon nang mabalitaan ng kanyang pamilya ang pagkawala niya nitong October 11. Sinubukan pa raw siyang kontakin pero hindi na siya sumasagot. October 12, kinabukasan is lumapit siya sa OWA sa Region 3. Tapos ma'am, pag uwi nila, nireport ng nanay ko sa OWA na missing yung ate ko. Sa parehong araw, ibinalita sa kanilang natagpuang patay si Mary Grace sa aparador sa basement ng kanyang pinagtatrabahuan. Ang una pong nakarating sa aming report is sinaksak po. Pero pagkagaling po ng nanay ko sa OWA is ang nasa police report daw po is ni-rape yung ate ko, and sinakal po siya hanggang sa mamatay. 2 anak ang kanyang naulila. Walang kapatawaran ang ginawa niya sa mama ko. Hindi niya man lang naisip na meron siyang mga anak na binubuhay. Yung masakit ma'am kasi lumayo siya para sustentuin yung mga pamangkin ko. Panganay po niya is 16 years old, may congenital heart disease po. So yun po talaga yung parang naging purpose ng ate ko para mag-abroad, para mapagamot po yung pamangkin ko. Ang Kapitolyo, meron po yung mga plano para tulungan sila not only for this moment of grief. Meron pa po yan sa mga bata na sabi ko nga yung 2 batang nag-aaral pa. Ibinalita na rin daw sa kanila ng mga kasamahan ni Mary Grace na inaresto na ng mga otoridad sa Jordan ang menor de edad na suspect na anak ng katrabaho ni Mary Grace. Matagal na umano itong may gusto sa biktima. Ang po niya is parang bibitayin daw po. Pero since nga po minor, maghihintay pa po ng 2 years. Anak daw po ng hardinero ng boss ng ate ko. Kaya po nandun siya ma'am, hindi po kasi pumasok yung tatay niya. So parang siya yung naging substitute. Nanawagan naman ng tulong sa gobyerno ang ina ni Mary Grace para mapabilis ang proseso ng pag-uwi ng kanyang mga labi sa Pilipinas. Inaasahang maiuuwi ang labi ni Mary Grace sa Sabado ayon sa OWA. Ito ang unang balita. CJ Torida ng 1 North Central Luzon para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.